abogado ng magkabilang panig ng Tape Incorporated at ng Itbulaga or ng TVJ abay nagsalpukan sa social media. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercads na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga matapos po na tawaging depektibo ang hatol ng Marikina Regional Trial Court ng kampo ng Tape Incorporated. Katulad nga po ng ating inaasahan, after 15 days, dun po sa ika-15th day kung saan inaasahan natin na sila ay mag-aapila dahil yun po ang statement nitong si Attorney Maggie Abraham Garduque matapos po na mabawi ng TVJ ang titulong Itbulaga at manalo sa kaso ng copyright infringement against Tape and GMA7. So, kasabay nga nito ay naglabas na rin ng statement ito pong si Attorney Maggie Abraham na nailimbag pa sa iba't ibang news online at ito po ang laman ng kanyang statement. Sabi niya, It is not copyright infringement. Itbulaga names, the design of the name and the logo is the trademark and not subject of copyright. Tape Incorporated has the registration of the trademark of Itbulaga, so they cannot file infringement case, the registered owner of the trademark. The petition for cancellation of trademark of Itbulaga is still pending before the IPO until such time that said petition is granted. The trademark Itbulaga and EB will be owned by Tape Incorporated. So ganito po yung sinabi niya. Katulad po ng inaasahan, sinagot po ito ni attorney ng Itbulaga na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Ito po ang kanyang statement. Sana ay legal issue na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ng anumang aligasyon ng hindi tamang gawain sa kalabang abogado. Hindi rin kanais-nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakakasira sa integridad ng hukuman. Sasagutin po namin ang kanilang apela at kami ay umaasa na mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan ng Itbulaga'y nilika at pinaghirapan ng TVJ. Kasi parang doon po sa mga sinasabi kasi nitong si abogado ng Tape is ini-question niya yung credibility ng hukuman patungkol po sa naging desisyon na bagay na talagang yun talaga yung trabaho niya i-refute. Hindi lang mismo yung TVJ, hindi lang mismo yung abogado, but the law itself, yung pinaka batas mismo ang kini-question nitong si Attorney Maggie Abraham. Sabi ng isang news online, nagsampa ng petisyon sa korte ang Television and Production Exponent Incorporated, Tape Incorporated na mga halushos na humihirit ng Temporary Restraining Order or TRO at Preliminary Mandatory Injunction sa naging desisyon ng Itbulaga trademark. Sa ikalimang or 53 pahinang petisyon na isinampa sa Court of Appeals, hiniling nito na ipawalang bisa ang desisyon na nagbabawal sa Tape at GMA na maging ang kanta at audiovisual recording ng mga episode at segment bago ang May 31st, 2023. Magugunit ang kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPIL ang trademark and registration ng Tape sa Itbulaga at EB noong December. Naglabas din ng desisyon ang Marikina Regional Trial Court noong Enero 5 na nag-uutos sa Tape Incorporated at GMA7 na itigil ang paggamit ng Itbulaga sa programa. Dahil sa desisyon, napilitan ng Tape na gamitin ang tahanang pinakamasaya sa kanilang noontime program. Sa statement ng abogado ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque na inilathala ng GMA News, binanggit nito na ang naturang desisyon ay may tuturing na blatant violation of the rules and the disrespect of the jurisdiction of the IPO on the pending trademark cases. Kasi ang sinasabi dito ni Attorney Maggie Abraham Garduque na parang binabypass daw di umano ng TVJ ang naging desisyon ng IPO. Samantalang inilabas na po or kumbaga parang
nagdeklara na po or nagbigay na po ng statement ng IPO na in-honor na po nila yung trademark at as well as yung logo or may kinalaman sa IPO jurisdictions kay Mr. Joey De Leon. So hindi natin alam kung anong pinaglalaban ni Attorney Maggie. Maaaring kaya nagkaroon po na sinasabi nilang pending pa kasi nga yung kanila pong registration, it's not about the entertainment but it's about merchandising. So magkaiba po kasi yun eh. Kaya po sinasabing pending pa rin po yung apela na yun. Binanggit ng abogado sa petisyon ni Tito Vic and Joey sa Marikina RTC, walang binabanggit na dapat magdesisyon ng korte sa trademark ownership o ikansela ang trademark ng tape sa Itbulaga. What is needed for the court is to decide if TVJ and Pere have copyright ownership over this audiovisual recording of past episode of Itbulaga, to rule whether copyright infringement and unfair competition are committed. The issue on trademark ownership and cancellation is irrelevant and off tangent in this case of sabi ni Ms. Garduque. Grabe si Ms. Garduque, diba? Na parang sinasabi niya na wala daw kinalaman yung pagpapatigil sa kanila, no? Parang ewan ko parang pinapahaba na lang talaga niya or parang mali yung pagre-refute niya dun sa sinasabing batas. Pag sinabi kasing trademark, kasama na po lahat dun eh. 'Di ba? Ang sinasabi lang kasi dito is dapat daw ang magde-decide ang tanging papakialaman lang ng korte is yung desisyon yung patungkol sa copyright ownership dun po sa mga audiovisual recording. Pero bakit daw naisama, no? Irrelevant daw yung naging parang resulta ng case. Ayon naman kay dating Senate President Vicente Tito Soto III, hindi pa nila nakikita ang kopya ng petisyon ng tape sa Court of Appeals pero inaasahan na nila na mag-aapila ang tape. Subalit nakakagulat na sa kanilang apela ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC. Sana ay legal issue na lamang ang kanilang tinutukan at iwasan ng anumang aligasyon na hindi tamang gawain sa kalabang abogado. So parang ang nila dito, ang sinasabi nila dito na pinipersonal di umano ni Attorney Maggie etong si Attorney Enrique. Hindi rin anya kanais-nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakakasira sa integridad ng hukuman. Sabi niya, we recognize the adversarial nature of our legal system which has necessitated lawyers to use strong language in advancement of the interests of their clients. However, as a member of a noble profession, lawyers are always impressed with the duty to represent their client, cause with courage and zeal, but that should not be used as a license of the use of offensive and abusive language in maintaining the integrity and dignity of the legal profession. A lawyer's language spoken or in her pleadings must be dignified, ayon sa batikang host. Sasagutin po namin ang kanilang apela at kami ay umaasa na mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan ng Itbulaga ay hinilika at pinaghirapan ng TVJ, dagdag ni Soto. So medyo mainit-init po ang labanan patungkol sa bagay na ito, no? Kasi hindi na lang TVJ at tape ang magkatunggali ngayon. Personally, magkaaway na rin ngayon. Parang inaatake ng personal yung abogado ng TVJ, inaatake ni Attorney Maggie. Parang kini-question niya yung credibility ni Attorney Enrique de la Cruz. Kaya medyo mainit talaga ang laban. Ngayon gagawin nila kasi parang to counter-attack, yun mismo yung aatakihin nila. Titignan nila yung strength nitong si Attorney. So anyways, kayo na po ang bahala. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dark Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.